Ano ang gagawin mo kung ang rumihistrong imahe sa kinunan mong litrato, pugot ang ulo? Ay kasabihan nung araw yan, kasi pag walang ulo daw ang tao, mamamatay, maaksidente siya. Siguro gawin na lang po siguro nila, sunugin na lang po nila yung damit. Dali mo sa simbahan, imo pabindisyonan para mawala ang bisa ng mga espiritu. Dito sa Binangonan, Rizal, makailan, 3 beses nakuna ni Carmina ang kanyang 4 na taong gulang na anak. Naputol ang ilang parte ng katawan nito. Sa unang litrato, walang ulo. Sa sumunod, may ulo pero putol naman ang kanang kamay. Sa huling litrato, normal na ang itsura. Pero kapansin-pansing, mistulang meron na itong 2 braso. Paano nangyari ito? Dito ko po siya nakuha na ng picture na tumatakbo po siya. Dito ko po siya nakuha na parang wala siyang ulo. Kwento ni Carmina, papasok na raw siya noon sa trabaho at katatapos lang maligo ng kanyang anak na si Lindsay nung tinawag siya ng anak para magpa-picture. At nung napindot na niya ang camera ng kanyang cellphone, nagulat na siya ng sunod-sunod ng tila pugot at putol ang iba't ibang parte ng katawan ng kanyang anak. Nabanggit ko nga dun sa katrabaho ko po na pinakita ko yung picture. Sabi niya nga po, masama nga daw po yun, ganito, ganyan. Sabi ko, baka sa camera lang. Tapos sinubukan po nila yung camera, ginalaw-galaw nila. Tapos hindi naman siya naggaganon. Tsaka kung sa camera daw po yun, sana mabiblurred kasi malinaw kasi yung kuha. Ayon kay Carmina, kahit mag-iisang taon pa lang silang nakatira rito sa kanilang bahay sa Binangonan, may kakatuwang pangyayari na raw silang nararanasan. Lalo pat ang kanilang tahanan, hindi pa raw nababasbasan. Minsan parang may nakatingin, ganyan. Kasi hindi ko na kasi pinapansin kasi pag pinansin mo, matatakot ka lang. Ganyan. Minsan may mga hinahanap kami na alam ko naman na dyan ko lang nilapag pero pag ano ko wala, tapos mamaya lalabas na lang siya basta. Takot din po ako para sa anak ko eh. Tapos marami din nag-share ng story po na pag nga daw po ganun, yung pugot yung ulo, parang masama. Samantala, nagpayo kay Carmina na para makontra ang anumang pangitain, dapat ikwento at ipagsabi ang nangyari. Kaya si Carmina, agad ipinost ang misteryosong litrato ng kanyang anak sa kanyang Facebook account. Sabi po sa akin, idat daw po ikwento ko yun kasi daw po masama daw po yun. Kasi may ganun din daw po nangyari sa kanila nung kailan lang din na parang estudyante daw po tapos parang nakita daw na walang ulo tapos namatay. Eh wala naman din ako masyadong pagkwentuhan kaya in-advise na lang sa akin ng mga katrabaho ko na i-post ko na lang daw. Ayon sa pamahiin, kapag nakuhanan daw ang isang tao na pugot ang ulo, dapat sunugin ang suot na damit nito nung nalitratuhan. Takluban ng itim na tela ang kanyang ulo o hindi kaya ibaon ang damit sa lupa. Kinuhanan naming muli ang bata sa pwesto kung saan siya napicturan at sa pagkakataong ito, normal namang rumihistro ang kanyang buong katawan. Sinuri namin ang cellphone na ginamit ni Carmina para makita kung may application ba na maaari niyang nagamit. Kaya nangyari ang mga kahindik-hindik na larawan. Bali wala naman po siya mga application na pwede ipang-edit sa photo. More on games lang siya. Ayon naman sa photo expert, kine-claim ng tao na kinunan siya at ganun na medyo dubious, medyo kaduda-duda. Unang tingin ko pa lang, nakikita ko na kagad na mayroong mga discrepancies dun sa pixels. So mukha siyang pinatong. Mukha siyang binura, pinatong tas binura. Alam mong pinutol siya. Now, pwedeng kinunan siya ng ganito, nandyan na yung bata, nakakomposite na siya, isang shot lang siya. Tapos, ang nangyari, pinutol nila yung ulo ng bata. Pinutol din nila yung leg. Kahit dito, kita mo kagad yung discrepancy, yung pagkakaiba ng kulay. Kaya makikita mo na sharp yung cut dito, na hindi dapat lumalabas. Na kahit na low-res yung file, mababa lang yung resolution, hindi dapat lumalabas yung mga ganyang, tawag natin dyan, artifacts. Tapos yung pagkakaputol dito ng kamay, masyadong sharp. So parang binura lang na abrupt. Tapos yung anino ng bata, hindi consistent. Pero ito, halata mong idinikit. Kasi yung mismong pagkakadikit niya, lumalabas yung square ng pixel. Sabi ko nga baka sa camera lang, kaya hindi rin ako masyadong sabi nga po nung iba, kahit sa camera lang yun, parang aksidente pa rin yun na nakuwang ganun. Kumbaga hindi naman pa rin sinadya. Kung hindi naman ako baliw para gumawa ko ng mga ganung kalokohan sa anak ko. Preserve our home from every danger.
Sa huli, sa hiling na rin ang pamilya ni Carmina. Kahapon lang, pinabasbasan ang kanilang bahay. This we ask through Christ our Lord. Amen. And masaya po kami na na-bless na yung bahay. At least wala na kami pangamba dito sa bahay na may mangyari pang mga ganun ulit. Ang ating isip, makapangyarihan. Kung minsan, mapaglaro ito. Pero wag agad maniniwala dahil hindi ba't tayo pa rin ang may kakayahang kumontrol nito.